Good morning guys! Happy Friday! So today Friday na. Ayan, malapit na naman ang weekends, di ba? Kagigising ko lang guys, pasensya na. Medyo napuyat dahil may pinuntahan tayo kagabi. Ah, nanood kami dun ng mall tour ni Jenilyn Mercado, ni Sam Milby at saka ni Dennis Trillo sa SM Bacoor. Nag-mall tour sila ng movie nila na Everything About My Wife. So, gabi na kami umuwi. Medyo napuyat ako kagabi kaya narito ako ng gising. Ayan, happy Friday guys. Ayan, punta muna tayo sa may poolside ha. Tignan natin yung mga ganap doon. Punta tayo sa may poolside. Silipin natin yung pool. Kasi kagabi pagdating ng asawa ko galing sa work, naglinis pa siya ng pool, nag-vacuum siya guys. Ayan, so nandito na tayo sa poolside guide. Guys, nandito tayo sa poolside. Ang gawin natin, maglalagay tayo ng chlorine ha. Samahan nyo na ako guys ha. Pakita ko sa inyo kung paano maglagay ng chlorine sa may pool. Maglagay muna ako ng mask ha. Ayan guys, naglagay ako ng face mask kasi alam niyo naman yung amoy. Yung amoy ng chlorine is sobrang matapang. Kaya nag-face mask ako ngayon. Kapag ko kayo dito guys ha. Dito na lang siguro. Para makita nyo paano maglagay ng face mask.
Ayan. So, ayun guys, tapos ko nalagyan ng chlorine. Tapos na ako maglagay ng chlorine sa pool. Ayan. Mamaya yan, mas malinis na. Tapos, nag-vacuum yung asawa ko kagabi. Kaya, mas sure na malinis na yan mamaya. Mapupo na tayo dito sa likod ng jacuzzi. Ang jacuzzi. Ayan. Tingnan na tayo dito pagpahinga. Araw-araw ganito tayo guys sa paglilinis. Araw-araw ganito tayo kung paano yung ginagawa namin. Paggawa ng chlorine, diba? Paglalagay ng chlorine. Nilalagyan namin siya. Ganun araw-araw, naglalagay kami ng chlorine, pag-vacuum, tapos lilinisin yung filter, iba-brush yung pool. Yun yung mga araw-araw na ginagawa dito sa resort para maging malinis yung swimming pool. Kasi kailangan natin i-maintain yung kalinisan talaga niyan. Kasi bukas merong renting, so kailangan malinis talaga yun guys. May renti tayo bukas. Ang oras yun, kung alam, maganda ka ng oras. Basta bukas babalik yun ng maaga para magsabi kung kailan yung anong oras yung pag-aayos nila, pag-decorate nila. Kaya antayin ko na lang siya bukas para I'm sure mag-enjoy sila bukas, lalo na yung mga bata nakasama nila sa pagsusumili. Magsasummer na rin kasi ngayon guys, pero hindi mo maintindihan ng panahon ngayon. Ewan ko na kung sa inyo ganun pa rin ha, yung yung nainit, tapos kulimlim, tapos umuulan. Kagabi umulan. Nasa loob kami ng SM Bacoor, umulan pala siya. Paglabas namin, umuulan siya. Sobrang umuulan kagabi, malakas. Buti na lang, napababa na kami. Pauwi na kami, medyo tumila. Ambo na lang yun. Kaya, hindi naman kami nabasa kasi wala kami lahat na lang tayong. Salamat kay Lord at hindi na kami ganun kagrabing nabasa. Dahil tumila yung ulan, bago pa kami bumaba sa mga bahay namin. Nanood kami ng mall tour ni Jenilyn Mercado. Kasama si Samuel B. at saka si Dennis Rillo, yung Everything About My Wife. Ayan. Siguro maganda yun guys. Hindi naman kasi na ako mahilig manood ng sine guys, pero nanood kami sa mall tour kasi
Bali, nag-support din kami dun sa ano, hindi naman talaga yun ang pinunta namin si Genevieve. Kumbaga, nagpunta kami doon kasi yung guest nila, performer nila, bago pa sila dumating, ano sa mga tao, di ba? May performer yan bago dumating yung mga artista. Nag-perform yung ano, anak ng pamangkin ko, bali apo ko na yun, di ba? Anak yun ng pamangkin ko, ano sila eh, K-pop, mga dancer, K-pop dancer, singer. Maganda ang pangalan, Fina, Fina. Kaya pag baka mamaya makita nyo, mapanood nyo yung Fina, pamangkin ko yung isa doon, si Anika. Anak ng pamangkin ko, si Anika Toribio. Ayan, nag-perform sila kagabi guys. Ang gagaling ng mga bata, sumayaw at kumanta. Nakakatuwa sila. Ang gagaling nila sumayaw at kumanta. At napakamagaganda. Magaganda ng mga bata, lalo na yung anak ng pamangkin ko. Sobrang ganda ni Anika. Tangkad-tangkad. At saka alam nyo guys, napakamatalino nun. Laging ano yun, laging honor sa klase nila. College na ba siya? College na siya guys, first year college. Sobrang talino guys, nung gumraduate yan ng senior high, may award yan. Siya yung pinakamalaking award na nakuha sa school. Simula nung ano yan, nag-may award yan. Hindi nawawala ng award. Since elementary hanggang mag-senior high school, elementary, high school, senior high, laging may award yan. Laging ano, valedictorian siya nung ano, nung high school. Siya yung valedictorian. Senior high, siya rin yung nakakuha ng pinakamataas na award. So, kaya sobrang matalino. Kaya, matalino na, talented pa, di ba guys? Yun ang mga babae talagang maganda na matalino pa. Tapos, ayun, may talent. Mahilig sumayaw at kumanta. Kaya meron siyang group. Ang pangalan ng group niya is Pina. Yung pangalan. Ayun, so, nandito na tayo sa loob ng bahay, guys. Mamaya na natin balikan yung pool kasi nag-aano yun eh. Kumbaga, naglagay ako ng chlorine. May ikot-ikot pa yun, ikot-ikot pa yun para malinis yung tubig. Tapos, ano ba? Ayun. So, maghahanda na tayo para pagpasok sa trabaho sa barangay. Kaya, magpe-prepare na ako guys. Kaya, tiyan na muna kayo ha. Saglit lang to. Ayan. Hello ulit guys. Ayan, maganda tayo sa pag-ano. Maghihilamos lang tayo ha. Maghihilamos tayo. Ngayon maagang pupunta sa barangay kasi naalala ko ngayon yung ano, yung Wednesday kasi, Wednesday ba kami na-delivery? Monday pala. Tama, Monday kami na-deliberate sa barangay. Yung budget namin binasa ng mga konsehal. Binasa yung mga konsehal para malaman kung ano yung mga masasabi nila tungkol doon, kung ano yung mga budget namin na nilagay na kailangan namin i-justify naman na tama. Nakapasa naman kami dun guys, pero ngayong Friday, babasahin ulit yun sa sanggunian ng mga konsehal. Ngayon, kung yun ay okay na at approve na, ibabalik na ngayon yun sa amin sa barangay. Hihintayin namin na tawagin kami ulit, tawagin ako kasi akong treasurer, tatawagin ako doon sa budget office para sabihin na kung na-approve na yung budget, pwede ko na kunin. Sa ngayon, hindi pa namin hawak, guys. So, pag ayun ay approved na, pwede na kami ngayon, guys, mag-purchase at mag-budget sa barangay ng mga kailangan namin na wala na, katulad ng mga office supplies namin, bond paper namin, yan ang madalas na uubos, bond paper, ink, ballpen, sign pen, yan yung mga madalas namin na uubos. Kasi, lagi kaming maraming ginagawang mga barangay clearance, indigency, para sa mga tao. Kaya yun ang mga una na ubos namin, mga ink, bond paper. So, na-order kami nun guys, maka-purchase kami. Meron kaming dealer. Hindi kami gumagastos ng kami yung bumibili guys. Yun lang. Gusto kong sabihin sa inyo na kami, sa barangay, hindi kami nagastos ng kami yung bumibili ng mga item. Meron kaming dealer na tinatawag. Hindi pwedeng walang dealer. Kasi sila yung mga nagawa ng papel. May mga papel yan guys, ganyang kakapal. Pag natapos yung mga papel sa folder, ganyan. Depende sa project na hinawakan niya.
mas mahirap yung 20% kasi ang daming papel nun guys. Sobrang kapal ng mga pinipirmahan ng mga barangay officials. So yun, may mga dealer kami, hindi kami pwedeng bumili ng kami nagagastos, hindi. Tsaka yun, binabayaran namin ng cheque sa dealer. Sila yung bibili para sa amin, tapos i-deliver nila yung kami naman, gagawa ng cheque, tapos yung cheque ipaprocess namin sa bangko, sa land bank, dahil yun ang government, di ba, kapatner ng barangay. Doon kami process ng cheque. Ipapasa namin yung cheque by advice, nagawa kami ng advice or PBC, or ngayon online na siya. Gumagamit na kami ng WeAccess at saka ASIC. So, ganyan na yung ginagawa namin sa land bank through bank. Online na lang kami nagpapasa ng cheque namin. Napasa namin yung mga check number, amount, tapos yung name ng pagbabayaran. So, yung dealer, yun kami nagbabayad. Ngayon sa dealer, pag dumating siya, dala rin mga papel namin, saka namin siya binabayaran ng cheque. Saka yung, nauuna nilang dinideliver ang check, ang mga order namin. Hindi yung, pwede yung, magbabayad muna kami, saka kami, dideliveran. Hindi, kailangan magbayad muna, mag-deliver muna sila bago kami ang magbabayad pag nakuha na namin lahat ng items namin, tapos sa kanila gagawa ng papel yun guys. Ganun sa barangay. So, mamaya yung approved budget namin, kung okay na yun, tatawagin ako sa budget office para kunin yun. Ngayon, pag na-okay na yun, yung approved budget, meron yung nakalagay sa harap na insert namin na may mga firma ng resolution na may firma ng mga konsehal ng bayan. May mga firma yun silang lahat. Saka mayor at vice mayor na approve na yun. So, ibabalik na yun sa amin. Ngayon, ako naman, yung mga kopya ko, ilalagyan ko nung i-xerox ko, lalagyan ko nung sa ibabaw yung approved na napirmahan ng mga sa City Hall, ng mga konsehalis, mayor, tsaka vice mayor. Yung mga ginawa kong budget, meron yung lalagyan namin lahat sa ibabaw. Magbibigay kami ngayon sa City Hall kung saan yung mga designated area nila katulad DILG, magpapasa ako doon, sa planning, magpapasa ako doon, sa budget, sa accounting, sa COA. Yan, nagpapasa ako ng budget para makita nila kung ano yung mga gagawin namin sa pera. Meron siyang kopya, ipapasa namin sa kanila yun. Kaya hindi lang isang kopya ng budget, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, maraming kopya. Tapos may kailangan, meron din ako sarili ko, meron ng kapitan, meron ng sekretary, meron ang God member, yung kagawad na God, meron siya kasi ginagamit yun sa mga seminar namin. Binabasa ulit yun doon, pinakikita ulit namin. So yun, ganun yung budget. Ganun yung budget guys. Hindi yung ganun na katulad ng iniisip nila. Pag may budget ka sa barangay, akala nila, gagamitin mo yung pera, hindi namin pwedeng ilabas yun guys. Dumadaan yun sa mga proseso. Tapos nun, pag naibigay na sa amin, nabalik na rin yung papel, nagaling sa dealer, okay na, di ba? Napirmahan na lahat ng mga kagawad. Gagawin ko naman yun, ipapasa ko naman yun sa accounting, sa COA, yung kopya nila, yung project na yun, yung nagawa ko. Hihintayin ko isang buwan, kasi sa loob ng isang buwan, meron ako ilang project, siguro isa, dalawa, tapos kasama ang Meralco, kasama ang internet, kasama yung honoraria ng barangay. So yun yung mga pinapasa ko. May mga may mga documents na kasama, hindi lang yun, mga supporting papers na isasama ko doon, i-insert ko. Meron siya kasamang ganun. Tapos yun yung mga ipapasok ko natin. So, masalimuot guys, di ba? Akala ng iba ganun-ganun lang yung paggastos. Hindi nila alam talaga sobrang maraming proseso bago ka makagamit ng pondo ng barangay. Ayun. Naikwento ko lang sa inyo kasi di ba nung Monday nga, kung napanood niyo yung video namin na dinideliberate kami, i-justify ko yung mga bakit ganun ga budget ang ginawa namin. I-justify ko yung kailangan siyempre sabihin sa mga konsehal kung bakit ganun na kailangan naman talaga namin sa barangay. So ayun guys, yun yung pahapyaw ng mga trabaho ng tresurera. Kaya kayo guys, abangan nyo pa rin lagi yung mga ko. Sana abangan nyo pa rin lagi yung mga iba ko pang ginagawa at araw-araw na trabaho sa barangay. Mag-aayos muna ako ha. Diyan na kayo.
Hinamos tayo, katulad ng sinasabi ko gabi-gabi. Ako mahilig ako maligo sa gabi. Kasi alauna, 2:00 naliligo ako. Saan ka pa naman, matutulog ka lang. Kaya pag umaga, nag-aano na lang ako, nagpa-freshen up, diba ako. Nag-shower ako kanina, bago ko yung shower ako, tapos ngayon maghihilamos muna ako. Parang galing kasi ako sa pool, nag-ano ako ng chlorine, parang medyo na ano yung mukha ko, kaya pag ulit ako, mag-wash ako ng mukha. Wash tayo ng mukha, ate. Pag walang ano. Ordinaryong sabon lang guys, oh. Ano ba tawag dito? Papaya. Ito lang ginagamit ko sa mukha ko. Wala ko ibang nilalagay ng mga ceremonials guys. Hindi ako mahilig sa ganun. Sana guys, may natututunan kayo kahit paano sa mga sinasabi ko sa inyo tungkol sa pagiging treasurer ng barangay. I mean, yung sana meron kayong naliliwanagan kayo, yun, kung paano yung paggastos. Para meron kayong idea kung ano nga ba yung ginagawang mga trabaho sa barangay. Naiinom ko yung tubig. Baka mainom ka pa maluluko. Paulit-ulit ang pagsasabon. Ganda ang ginagawa ko sa mukha ko guys, wala naman ko ibang nilalagay. Maliban doon sa pinakita ko sa inyo sa video na Chijansu.
hilamos. Gusto mo naman daw, guys. So, iinom ko ng tubig. Kung napapansin nyo guys, nagamit ako ng tabo pag naghihilamos. Alam niyo kung bakit? Kasi napakahina ng tulo dito sa lugar namin dito, kung saan kami mahina ang tulo. Ewan ba? Ang hirap umakyat ng tulo dito sa Maynila. So, pwede naman itong maging malakas. Kagamit kami ng pressure, de kuryente yun. Pinuksan namin yung pressure ng tubig. So, hindi ako nagamit. Sayang naman ang kuryente, guys. So, ganyan na lang. Natatabo na lang. Para, kumbaga, para makagamit ng tubig. Nag-iipon muna kami. Doon naman yung tangke namin. Kaya lang nga, pag ganyan, may natubig. Napakahina ng tulo dito guys, di ba? Napakahina ng tulo dito sa Cavite City. Ayan, dito kami sa Cavite City. Napakahina ng tulo. Kaya ang ginagawa namin, may mga pressure kami dito, yung motor ng tubig, yung mga pressure ngayon. Hindi kami gumagamit nun kasi ang mahal ng bills na kuryente, di ba? Mahal-mahal. So yun ang ginagawa namin, hinahayaan na lang namin kung saan tulo. Nag-iipon kami ng tubig sa tangke. May tubig kami sa tangke. So, ayan, ganun lang lumalabas sa tubig. Mahina siya. Kaya rin pag maliligo, meron ko timbal dyan. Yung lang ginagamit ko paligo. May mga shower, pero hindi ko nagamit ko shower. Ewan ko, hindi ko mahilig mag-shower, guys. Mas gusto ko pa yung tinatabo. Mabilis pa. Nababagalan ako sa shower, yung tulo ng tubig, diba? Dahil mahina nga dito. Pero pag may time na malakas, pero hindi ako nagamit ng pressure na tulad sabi sa'yo kasi ang laki-laki ng bills. Sayang naman, di ba? Magagamit ko pa yung pera sa ibang bagay. Pwede naman kami gumamit ng ganyan kusang tulo na tinatawag. Dito na tayo, guys. Maingay sa banyo kasi meron yung ano ba tayo, yung exhaust fan ba yung tawag? Yung ceiling na exhaust fan. So, ayan. Muna tayo, skincare muna tayo ng konti. Skincare kineme. Ayan. As usual, ano lang ba, ang ginagamit ko. Gamit lang ako ng Eskinol sa mukha. Siyempre, para mas maalis yung dirt, diba? Hindi mo porto pag hilamos tayo. Ako nga, 2 beses, 3 beses ako nagsasabon. Pero may mga dirt pa rin naiiwan. Nakadikit yan kasi nanunuot ba? Kaya hindi agad yung mawawala. Kaya nag-e-eskinol pa rin ako. Bukod sa naghilamos ako, nag-e-eskinol ako. Ayan. Pag nag-e-eskinol ako, syempre hanggang daig. Natin yung buhok ko yan. Kayo guys, ano ba yung mga skincare nyo? Ako talaga, hindi ako mahilig eh. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Hindi ako matyaga na magganon-ganon. Yung iba kasi, di ba? Kung ano pa yung mga nilalagay sa mukha. Siguro ako mapapatry mo 1 beses, 2 beses. Minsan nga ganun nagagalit yung anak ko.
may makikita ako, gagayahin ko, bibili ako. Mga isang beses, 2 beses lang. Ayan, nakatenga na. Sabi ng anak ko, bili ka ng binituntum, hindi mo naman ginagamit. Hindi mo naman tinatry. Binabasa ko naman, yung mga binibili ko naman, binabasa ko guys kung ano ba yan sa mukha ko, safe. Kasi, minsan, meron ako ginagamit ng anak ko sa mukha, yung magwawash ka muna, lagay mo muna yung bago, papaanin mo, tapos magwawash ka, di ba? Maliligo ka na. Ay nako, nagkaroon ng parang pantal-pantal yung mukha ko. So, ibig sabihin, sensitive kasi ang skin ko, hindi ako pwedeng gumamit ng mga kung ano-ano. So, ibig sabihin, magkaiba kami ng na skin, type na skin. Kasi siya, ibig sabihin gumagamit siya nun, okay yun sa kanya. Hindi siya nagkaroon ng mga pantal-pantal, parang mga kung ano-ano sa mukha. Parang akala mo kagat ng lamok. Gumanon siya talaga, nagkumpol-kumpol. Naku, na-battered ako kasi sabi ko, ano yung nangyari sa mukha ko? Natandaan ko, yun na nga ginamit ko ng 2 days pa lang 2 days. Nung tinry kong hindi gumamit, tapos naghilamos ako agad, hilamos. Mga ilang araw lang nawala. Siguro mga 2 days, 3 days nawala na siya, pati yung bakat. Diyos ko. Sabi sa'yo, minsan mahirap talaga gumamit nung alam mong hindi naman hiyang sa'yo. Kaya simula nun, hindi ako gumamit. Tapos may natry din ako na ginamit. Parang ano ba tawag yun, nakita ko sa TikTok, gumagamit yung may mga bumili, ginamit ko. Diyos ko, parang feeling ko, ang lagkit-lagkit naman ang mukha ko. Sabi ko, ganito ba to? Ganun din ang ginagawa ko, inalis ko yung Shinchansu na ginagamit ko, hindi ko ginamit. Yun ang pinalit ko. Parang tingin ko, nag-dry ang mukha ko. Nagtuyot-tuyot siya, tapos parang feeling ko tumanda lalo yung mukha ko, di ba? Nagkaroon ng wrinkles pa tawag dun. Karoon ng mga ganun. So ayun, hindi na ako gumamit, natakot ako. Kaya as usual, balik tayo sa kung ano yung talagang ginagamit ko, Shinchansu. Ayan. Ito since ako nito, 18 years old ginagamit ko na to, 'di ba? Kaya ito na lang ang gamitin natin, guys. Ito na lang, yan na lang yung tinatadtad ko sa mukha ko. Kasi hindi naman talaga ako mahilig gumamit ng mga pati leeg syempre lagyan para pantay naman, guys. Ayan. Hindi ako nagamit ng sponge sa mga nakakapanood. Kung magtatanong kayo, hindi ako nagamit talaga ng sponge kasi feeling ko napupunta lang dun lahat yung nilalagay ko sa mukha ko, sayang. Sanay ako ng kamay ko lang yung ganyan ko. Para pantay na pantay talaga. Hindi nasasayang yung ayan. So, ayan na. Pantay na siya. Tapos, gamit lang tayo nitong sunscreen Disar. Magamit ako nitong sunscreen kasi, alam nyo na, lagi akong wala. Nagpupunta sa mga kung saan sa land bank, sa City Hall, nagpapabalik-balik ako. So, nagamit tayo nito kasi madalas mainit. Ayoko namang masunog yung mukha ko, di ba? Yan, konti lang. Ayan yun. Sunscreen, guys. Lahat naman siguro nagamit ng sunscreen.
Ayan. Diba? Medyo matagal nga lang ako maganon-ganon kasi gusto ko talaga pantay ba. Gusto ko pantay. Tapos eto, yung pulbos ko. Face powder lang to, guys. Pulbos lang to. Face powder lang to. Ayan, okay na. Ganito lang to. Pulbos lang. Siyempre ang ganda egg. Okay na, guys. Ayan na yun. Pulbo, di ba? At least makinis na. Pati noo ko ang kinis. Ayan, So, guys, magbibihis lang ako pagkatapos papasok na ako sa trabaho. Samahan niyo pa rin ako, guys, ha. Thank you lagi. At lagi kayong mag-iingat, guys. Samahan niyo pa rin ako. Sandali lang. Magbibihis tayo. Ayun, guys. Bihis na tayo. Magsuklay naman. Bago tayo pumunta sa work, suklay tayo. Alam niyo ba, may pinapanood akong vlog. May sinusundan akong vlog. Paborito ko sila. Paborito ko sila mga vlog na pinapanood. Si kung napapanood nyo rin yung vlog ni Race, Simple Race, nila Manay, ng mga girls, pinapanood ko yun sila. Paborito ko si Race. Kaya rin ako na-inspired sa pagbablog kasi dahil kay Race. Matagal din siya bago na nakilala yung vlog niya. Matagal din, kagaya ko. Ako, alam niyo ba, nag-vlog ako since November 15, 2016 ata. November 15. Tapos tumigil ako. Nag-upload ako pa konti-konti, tapos tumigil ako. Tapos nitong last year, for mga October, November, December yan, doon ulit ako nag-start mag-vlog. Kinakarir ko na talaga. Gusto ko talaga ma-share yung mga ginagawa ko sa araw-araw. Everyday life ba. Gusto ko si Race na sundan ko yung simula nung magbuntis siya kay Ayla. Hanggang ayan, meron na siyang indie. Pinapanood ko siya parati. Sila ni Dan, mga bata. Kung paano yung IVF journey niya kay Ayla. Nanood ko yan, guys. Gabi-gabi, hinaabangan ko yan. 7 o'clock, 7:30 yan sila. Nag-upload. So, nakaabang na ako nun. Naging paborito ko na sila. Pati mga Inday. Si Manay, di ba? Gusto ko rin yung si Manay. Si Lyra. Nanonood ko yan sila. Inaabangan ko yung Christmas party nila every year. Si Manay this year, nung 2024 Christmas party, hindi siya nakasama. Hindi siya nakasama sa Christmas party. So, ayun guys. Ready na. Ganito lang naman ako. Mga damit ko parati araw-araw sa barangay. Simple lang. Hindi naman kailangan barangay hall. Yan, ganyan lang. Tapos nakapants lang. Yan lang. Diba? Yan lang yung itsura ko lagi. Araw-araw. Napaka-simple lang, diba? Titignan ko muna ulit yung pool. Silipin ko kasi nakabukas pa rin yung motor nun eh. I-check natin guys ha. Diyan lang muna kayo.
So, ayun guys. Papasok na tayo sa work sa barangay. Samahan niyo pa rin ako guys ha. Pasok na tayo sa barangay.